Buksan niyo sa ano. Tingnan niyo rito sa ano, Mark 16. Dapat na memorize na eh. Mark 16. Ayan. So, Mark 16. Simulan natin dito sa verse 15. Mark 16, verse 15. Okay, ito po ay practical na ma-share ko sa inyo regarding sa mahigit 20 years na ministry. Noong una, nangangapa kami. Yung pagkain ng isa pa nga lang simbahan, nangangapa kami. Ang daming nagpe-pray ka naman, pero parang wala nangyayari. Nag-i-invite ka naman, tapos wala naman nangyayari. Hanggang sa parang ano bang tawag dito? Alam niyo ba yung binuburo? Alam niyo ba yung buro? Di ba pagka niluto mo yan, bubulukin mo yan eh. Tama? Okay, yung pinapreserve. Alam niyo ba yung preserve na mangga? Ang sarap kaya, no? Eh, hindi, pagka, nilagay mo sa bote, tapos ginanon mo na, itinakpan mo na. Hindi naman after 1 hour, pwede mo na kainin, di ba? Patatagalin mo pa yan. Ngayon, ganun kami nun na daming, tapos, dahil sa wala kami makitang resulta, nagkakaroon kami ng sisihan. Sisihan. Bakit? Parang wala nangyari. Pero nakita po namin na yung mali. Pagkatapos nun, ikinorek. Pagkatapos nun, nagtuloy-tuloy na. No? Pag minsan kailangan makita mo yung mali. Kasi kung hindi, babalik ka ron eh. Babalik ka ron. Magandang na ipapalam sa iyo ng Diyos yung minsan magtanong ka na, Lord, saan kami nagkamali? Yan, kasi kung hindi, mauulit mo eh. Dahil hindi mo kasi alam. Kaya maganda po na na nagtatanong. Ngayon, tingnan niyo po rito, sabi niyo sa verse 16, ang sumampalataya at mabautismo na naliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Tingnan niyo po rito, ito yung sasabihin mo talaga sa mga tao kasi sabi niya, at sinabi ni Jesus sa kanila sa verse 15, humayo kayo. So meron kayong mensahe, may trabaho. Hindi niya sinabi na at sinabi ni Jesus sa kanila, kayo yung magbarkadahan. O wala namang ganun eh. May trabaho. Hindi po pwedeng yung fellowship na lang ng fellowship, tapos sabihin natin, kwentuhan ng kwentuhan. So, may prayer naman. Sabihin natin ganun. Pero hindi, may trabaho. Ngayon, sa paggawa natin ng mga program, kumbaga, may trabaho. Hindi po pwede yung kumbaga, nagsesermonan na lang tayo, nag-exhortation na lang tayo, nag-exhort sa isa't isa. Yung iba naman, hindi naman, sabi nga nila, evangelist daw sila. Hindi naman sila evangelist, exhorter ang tawag doon. Ministry yun. Exhorter. Halimbawa, gusto mong masave yung mga unbeliever, minsan, hindi naman evangelist na tawagin mo, exhorter. Exhortan niya na masave. Hindi evangelist ngayon, minsan, kapag hindi available na evangelist, magtawag ka ng magaling magsalita, pero hindi ibig sabihin evangelist siya. Sabi niya gano'n, sinabi na Jesus sa kanila, humayo kayo. May mga simbahan po talaga hindi lalago pagka walang paghayo eh. Kailangan talaga to na yung iba naman, may walang balance, sasabihin lang gano'n. Pe-pray naman kami, wala nang kasi balance eh. Kasi kahit na nagpe-pray ka ng sobra-sobra, kailangan mo pa rin humayo. May trabaho. Kasi kung hindi ka alis yan, si Jesus ang pupunta. May iwan ka. May trabaho. At hindi pwedeng mawala sa atin yung soul winning. May tumanggap man o wala, kailangan mong ituro pa rin ng soul winning. May trabaho, kailangan may schedule tayo sa soul winning talaga. At sabi niya ganun, sumampalataya at mabautismo ay maliligtas. Ngayon, yung word na maliligtas, hindi lang naman yung maliligtas sa impyerno eh. Maliligtas sa pangit na mangyayari sa buhay mo ngayon. Yung present, yung habang buhay ka pa. May kaligtasan na may iiwas ka saan? Doon sa mga pangit na pwedeng mangyari sa iyo. Ang mabautismuhan,
Sabi niya rito, sumampalataya, mabautismuhan ay maliligtas. Maliligtas saan? Sa mga kapahamakan dito sa lupa, yung kamalasan dito sa lupa, yung pangit dito sa lupa. At pagkatapos nun, iiwas ka talaga sa impyerno, sa kabilang buhay. No? Eh, sabi niya, sumampalataya, parang dito ako magbabaka sakali. O dito ako tataya, parang ganon. Yung magandang illustration na narinig ko rito, ito, yung bang yung binanggit ni halimbawa sa yan. Natin, punta ka ng simbahan. Sino bang nasakay pa rito? O naglalakad na lang? Si Ronel, malapit ba kayo rito o malayo? Naglalakad ka lang? O nasakay? Nasakay ka? Okay. Pagka sumakay ka, anong ginagawa mo? Aakit ka, di ba? Sasampa ka doon sa sasakyan. Sasampa ka. Hindi pa pwedeng kakapit ka lang, kinakaladkad ka. Kaya kailangan mong sumampa. Pagkatapos, magtitiwala ka na you will bet. Kumbaga, babato ako dito sa sa driver na to na maliligtas ako. Na hindi ako ma-aksidente sa pagdadrive niya. So, ano nangyari sa'yo, no? Ikaw ay tumataya. Nakuha niyo ko? Tumataya ako na ito, mananalo dito sa driver na to. Ligtas ako rito. Maipaparating niya ako, madadala niya ako sa destination ko na hindi ako nasaktan. So, ano nangyari sa'yo? Sumampa, taya. Oh. Ano tawag doon? Ikaw ay sumampa kay Jesus at tumaya ka kay Jesus na maliligtas ka. Kaya nga sumampalataya. Ito yung narinig ko magandang illustration doon. Ang pananampalataya kasi ay taya. Dito ako tataya. Dito ako magtitiwala. Ako niyo mga kapatid, na nasa sa katuruan ito, sa pananampalatayang ito, dito ako sasakay. Dito ako magtitiwala. Dito ako tataya. Kaya sumampa ka at tumaya ka. Kaya nga, sumampalataya. Ngayon, sabi niya rito, ang sumampalataya at mabautismuhan, yung meaning ng mabautismuhan ay hindi mo tinatago. Yun, hindi mo tinatago, hindi mo kinahihiya. Ito pa naman, nung na-born na ng mga tao noon, required sila magpabautismo. Kapag nagpabautismo ka, huhulihin ka. Tapos, hindi lang ikaw ay kukulong, pati pamilya mo. Gawin nila yung mga ari-arian mo. No? Ano pa gagawin? Re-rapin yung mga babae, papatayin yung mga matatanda. Ang hirap Tapos ang required pa rito, kailangan mong pabautismo sa public na lugar. Sabi ni John, yung sabi ni Jesus, naparito ako para bautismuhan mo. Sabi niya kay John the Baptist, pinsan niya yun Ngayon, nung sabi ni John the Baptist, ako nga dapat ang bautismuhan mo Sabi niya, hindi, kailangan sundin ito ng mga taga-sunod ko. Gayahin nila ito, Ibig sabihin, gayahin nyo. Ibig sabihin, hindi mo kinahiya. Na ganito ko. Ibang mga tao kapag malata mong Katoliko, bakit lahat ng simbahan dinaanan, nag-sign of the cross, maya-maya, nagmura. Hindi mo kaya. Ibig sabihin ng bautismo, hindi mo kaya. No, tapos ang sabi pa niya rito, at ay maliligtas. So, ano ibig sabihin maliligtas? Maliligtas ka sa pangit dito. No? Tapos sabi niya gano'n, ngunit ang hindi sumampalataya, parurusahan. Kapag hindi ka sumampalataya, may kamalasan darating sa iyo. May malas. May pangit. Kasi akala nila maliligtas, hindi pupunta na impyerno. Bago ka pa, wala ka pa sa impyerno. Ang gulo na. Impyerno na buhay mo rito. Wala ka pa to. Kaya lang sinasabi niya gano'n, ang hindi sumampalataya ay parurusahan. May malas na darating. May malas na mangyayari sa buhay mo kapag hindi ka sumampalataya. Kasalanan ba ng Diyos yun? Hindi. Kasalanan ng tao yun. Kaya napakahalaga na dapat ipaalam daw, ito trabaho natin sa simbahan, ito ko. Kaya nga, may mga simbahan po tayo na sa totoo lang, tamad mag-soul winning. Anong trabaho mo? Kumbaga parang may time pa nga na nabalitaan ko yan, ganyan. Ayoko nang suportahan. Kasi nahingi ng pangrenta, ayoko na. Ang ginawa nila, puro Bible study na lang. Monday to Friday daw, may Bible study. Hindi niya sinabing umayo kayo, magtayo kayo ng Bible study. Ang sabi niya, umayo kayo pangaral niyo, mabuting balita.
Saan? Sa lahat? Kasi mamalasin yung mga yan kapag ka hindi mo, tama ba? Sabi niya, parusahan. Ibig sabihin, may kamalasang darating. No? May kamalasan, may pangit, may parusa na darating kapag ka, hindi ka, habang buhay ka pa, ha? Oh. Tingnan nyo nga, yung ginawa ng gobyerno sa atin noon na, na talagang pinagtatakpan yung mukha mo. Lahat tayo mukhang hold upper eh. Nung COVID, di ba? Talagang draconian. Alam niyo yung draconian na, yung rule. Walang lalabas. Sa China lang, yung mga nakita ko eh, habang yung mga tao sa loob eh, pinako yung pinto eh. Bakit? Kasi nakakahawa. Talagang hindi pwedeng hindi ka magmamask, hindi ka nga makapasok sa Jollibee nang walang mask eh. Gusto ko yung Jollibee minsan. So, wala akong magawa, kailangan ko magpabakuna, di ba? Kailangan fully vaccinated, ganun. Bakit? Kasi pag hindi ka nagmask, hindi ka na natatanggapin kasi pwede silang mahawa. Itong hindi pagsampalataya, mas malalapan tatanggapin mo. Kapag ka hindi ka sumampalataya, mas mahirap pa. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya nga, kung hindi natin ipapangaral to, eh, may mali. So, hindi yan sinabi na na mag-pray na lang kayo na mag-pray. Kasama yun. Pero yung lalabas ka, yung kailangan po, paalam eh, kailangan po sabihin sa mga tao to eh. Hindi ito optional, kung hindi, ito talagang trabaho natin. Yung prayer, back up yan. Pero yung paghayo, hindi, yan ang main course. Yan ang main, hindi siya, ano ba tawag doon? Side dish. No? Ano ba side dish natin kanina? Wala, puro main yung pagkain natin eh. No? Hindi siya side dish, kundi yan ang main. Main na trabaho natin yung paghayo. Ngayon, may tumanggap man o hindi, kulang ka man sa prayer o wala, humayo ka pa rin. Ulitin ko po, ang music, ang prayer, backup yan. Pero hindi naman pwedeng hayo ka na lang ng hayo kasi yung prayer ang magdedetermina kung marami kang maaani o wala. So talagang kailangan may balance. Pero ang main trabaho ay yung paghayo. No, kung ang simbahan natin ay kumbaga, yun nga sinasabi ko gano'n, hindi nagsusulwiring to si bata, ayaw ko na suportahan. Kasi kulang daw sa prayer. Kahit na. Kailangan mo pa rin ilabas yan. Kailangan mo ikalat yan. Kasi sabi niya gano'n eh. Tingnan nyo, ang sumampalataya, babautismo, maliligtas. Ngunit ang hindi, may parusay. May kamalasang darating. Paulit-ulit ako rito. May kamalasang darating sa hindi sasali. Ganun talaga. No, tapos may aalis pa. Tapos sasabi niya rito, ang mga sumasampalataya magtataglay ng ganito tanda ng kapangyarihan sa pangalan ko, ipapalagi sila ng demonyo. Tapos sabi, sasalita sa ibang wika, dumampot man ang ahas, uminom ng lason, di sila maanot, gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. So 4, ito yung signs. 1, sa pangalan ko magpapalaya sila ng demonyo. Number 2, magsasalita sa ibang wika, wala tayong problema ron, okay na yon. 3, sila hindi mano, dumampot man ng ahas, o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. So 4 signs. Ito po, naalala ko po yung mga gifts ng Holy Spirit, yung tulad nito, no? Siyam yan eh. Siyam na gifts ng Holy Spirit divided by 3. So 53. Yung tinatawag na revelation gifts. Yung revelation gifts, yun yung sinasabi sa iyo ng Diyos, yung nangyayari. Halimbawa, word of knowledge, word of wisdom, at saka discerning of spirits. Yung word of knowledge, sasabihin niya sa iyo yung nangyari doon sa taong yun, o sa bagay na yun, at yung nakaraan niya. No? Ito, madalas to sa pastor. Kasi, para mapastoran kita ng maayos, sasabihin sa akin ng Diyos yung kung sino yung crush mo. Na maaaring mapapahamak ka. Nakuha niyo mo po din. So, word of knowledge yun. Madalas ito sa mga pastor. Hindi kasi naman tayo tinawag na magpastor nang walang gifts. Hindi ka tinawag na sa ministry na wala kang gifts. Meron. Number 2, yung word of wisdom. Yung word of wisdom, sasabihin niya sa iyo yung hinaharap, yung future.
yung mangyayari. No? Hindi ito madalas sa pastor, pero from time to time, kahit ordinaryong miyembro, pwedeng makaganito, makakuha ng ganyang gift. At yung pangatlo, yung tinatawag na discerning of spirits. To discern means to see. Literal na makikita mo. Makikita mo yung spirit world. Halimbawa, nakita ko si Jay. May espiritu sa kanyang bumubulong, no? Magkagusto ka. Makikita ko, may demonyo nakaupo dito niya, tapos binubulungan siya. Minsan, makikita mo yung isang tao, yung isang demonyo nakaupo rito ng tao, tapos yung kamay niya nakapalupot doon sa ulo, tapos hinihigpitan niya ng hinihigpitan, kaya masakit ang ulo. Akala natin migraine, akala ng doktor migraine, pero may demonyo ron. May mga tao po na may cancer dito sa baga. Kapag umiral yung discerning of spirits, makikita nila tao mayroong demonyo na nakasabit sa lungs. Ngayon, pagka napalayas mo yung demonyong yun, yung cancer, gagaling na. Minsan, may demonyo yung tao sa dito sa tiyan, may ulcer. Nakukuha niyo? Nakikita yan, hindi yung suspect siya. Yung gift of suspicion. Siguro ikaw may niligawan ka. Siguro may gusto ka kay May. Parang ganun. Suspect siya yun, hindi ganun. Ang discerning of spirits, literal na ito yung nakikita mo, hindi yung, ano ba yung sa emoji, yung nakaganon? Ganun. Nag-ano ka tulad yun, sususpetsa ko, si May ba nakikipag-message pa, nakikipag-chat pa? Gagano ka So, may discerning spirits ba rin? Wala. Suspetsa yun. No? Ngayon, yung discerning spirits, literal na makikita mo or maririnig mo. No? Yan yung revelation gifts. Ngayon, sa isang propeta, para matawag na propeta ka, at least may dalawa kang ganyan. No? Yung propeta kasi minsan sinasabi, galing lang mag-sermon, pero wala naman sa kanya yung tatlong yan, o dalawa sa tatlong yan, hindi wala yun, hindi siya propeta. Yung gifts ang magde-declare sa'yo na ikaw ay isang propeta. At least doon sa revelation gifts, ano na nga yun? Word of knowledge, word of wisdom, tsaka discerning spirits, na sinasabi sa'yo, nire-reveal sa'yo. Para masabi yung propeta ka, at least dapat dalawa riyan meron sa'yo. Na tuloy-tuloy hindi yung alam kong wala ako doon Bakit kasi walang ganun sa akin tuloy-tuloy no? Kaya hindi mo masasabi mong propeta ka kasi wala sa inyo continuous yan, tuloy-tuloy. Ngayon, yung tinatawag naman na power gifts, ito yung they do something. Power gifts, ito yung mga higher na, matataas na gifts na. Yung isa, yung gifts of healings, gifts with gifts of healings, binibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na pagalingin. No, kahit na sobrang liit ng faith niya, napapagaling mo. Minsan nga wala pang faith Minsan wala pang faith na nagaling Dahil pumikilos doon sa tao yun na ibibigay niya. No, ngayon, gifts of healings. May mga tao po na mas magaling silang magpagaling sa mga pilay at yung mga sabihin natin yung pilay, yung na-stroke, gano'n. Samantalang yung iba, may gifts of healings din, pero hindi nila specialty yun. Kaunti lang ang gumagaling sa kanila ron. Meron naman mga tao na mga evangelist na ang gift nila ay yung sa area ng bukol. Pag pinag-pray nila, nagaling. Samantalang yung iba naman, sa mga pilay lang. Kaya may mga tao po nagsasabi na ano sakit mo? May bukol ako rito. Ay, si ganito tawagin mo, si brother ganito. Ngayon sabi niya, di ba pwede mo naman akong pag-pray? Pwede nga. Pero mas magaling siyang mag-pray pagdating sa bukol. Special kaya gifts of healings. No? Okay. Ngayon, yung isa naman ay yung gift of miracle. Yung working of miracles. Gumagawa siya ng himala. No? Ano pinagkaiba ng himala, ng working of miracles saka healing? Halimbawa, sabihin natin nabulag si JM, no?
Halimbawa, alam niyo ba yung gansilyo? Ano yun? Gansilyo, ano yun? Yung ginaganon-ganon na parang may mahabang ganon yan, di ba? Yung parang ginaganon. May isa akong kakilala, biniro niya yung kapatid niya, nagagansilyo yun, ginanon niya. Talagang yan, tumusok sa mata. Pagkatapos nun, nung tinakbo niya, pinuntahan niya, ginawa, binunot. Di bulag. Ando pa rin naman yung mata, pero bulag. Ngayon, yung mata na bulag, pagagalingin. Yan ang gifts ng healings. Ano naman yung miracles? Paano kung pinanganak kang walang mata? Bibigyan ka ng mata. Yun. Halimbawa ito, nasugat ito, nalapnos-lapnos, ngayon pinag-pray, gumaling, di healing yun. Pero paano kung pinanganak kang walang kamay? Tutubo yung kamay. Miracle yun. No? Halimbawa, pinanganak ka na walang ilong. Ngayon, anong kikilo sa'yo? The working of miracles kasi para magkaroon ka ng ilong. No? Yung isang ang paborito kong kwento, yung may isang nagpe-pray na walang mata, pinanganak siyang walang mata. Nung nilehans na ganyan, pagkatanggal nung kamay, nagkaroon ng mata. Kaso sobrang liit. Ang liit-liit lang ng mata. Ngayon, nagtataka sila, ba't binigyan na nga ng Diyos ng mata? Pero sobrang liit naman, ito yung pangit tingnan. After 24 hours, naging normal yung mata. So, working of miracles, no? Ngayon, yung isa naman, gift of faith. Yung gift of faith, mga himala ito eh. Ito yung bibigyan ka ng Diyos may babagsak sa yung faith para masipsip mo yung masipsip mo yung miracle. Katulad nito, si kumparing Daniel, saan siya tinapon? Sa leon, di ba? Tsaka sa apoy. Ngayon, bibigyan ng Diyos ng gift of faith si Daniel para pag tinapon na siya sa apoy, hindi siya masasaktan kasi mayroong malaking faith na dumating sa kanya. Diyan dito, doon sa ordinaryong faith na para maligtas ka, para gumaling ka, para magkapera ka, pero yun, hindi yun, di ba? Kakaiba to. No? Usually, ginagamit po ito kapag ikaw ay nagpapatanggap ng halimbawa, sabihin natin, ikaw, para tumanggap ka ng tongues, parang gano'n, na may similarities siya na minsan bibigyan ka ng gift of faith. No? Pero hindi always. Pero yung bibigyan kita ng tongues, always working of miracles yun. Pagka pinatanggap kita ng tongues, minsan nararamdaman ko yan eh. Madalas po nararamdaman ko yan eh. Kapag halimbawa, sino gusto tumanggap, ganyan, pila na dito, pila, nararamdaman ko yung gift of faith, babagsak sa iyo. Tapos alam mo, mapapatanggap mo lahat yan. No, yung gift ng working of miracles, hindi gift of faith. Alam mo, maibibigay mo yan doon sa mga tao na halimbawa, 10 ang gusto tumanggap, 10 ang tumanggap. No? 20 ang gusto tumanggap, pwede 20 ang tumanggap na bibigay mo yung himala na kailangan nila. Ewan ko kay Miriam, dahil siya yung mga sinaunang naturuan na magpatanggap ng tongues dito kasama yan sa yung may gift na dumarating. No, mararamdaman mo nga na, ready na itong mga tao, ganito. Pwede na silang tumanggap. Yung sabi nga isang tao na yung andun siya sa Quiapo, nakita niya may pilay doon, namamalimos. Lumapit sa kanya palimos po, gano'n, sabi ni Pedro wala akong pera. Pero kung ano meron ako, bibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka rin. Ang lakas ng loob niya Bakit? Kasi bumagsak kasi yung gift of faith at the same time, yung gift yung working of miracles. Kaya ang lakas ng loob niya. Pero kung di dumarating sa iyo yung working of miracles, so kaya yung gift of faith, huwag kang magkaganyan, mapapahiya ka. Nakakita na ako ng mga tao na nakakita ng pilay. Tumayo ka! Sabi niya gano'n. Naku, gumanon ako sa sarili ko. Sabi ko, hindi ang gagaling. Bakit? Wala yung gift Nalakuhan, di ba? Ano nangyari? Napagod lang. Buti hindi nga na-stroke Kasi pinalakad yung pilay. Di hirap na hirap yung pilay. Gumaling ba? Hindi. Kasi nga, wala yung himala doon. Yung regalo ng himala. Work of miracles sa gift of faith. Wala. Kaya yung halimbawa, papalayas ka ng demonyo. Usually nasa area ng yung casting out demons.
nasa area yan ng Working Miracles. No? Hindi nga lang ganun kataas, pero nandun sa part na yung pagpapatanggap ng tongues, nandun din yan sa Working Miracles. Minsan, nandun naman yan sa yung gift of faith, ganito ganyan. So, nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, yun yung revelation gifts. Tapos yung isa naman ay yung vocal gifts na tinatawag. Tatlo ito. Yung vocal gifts ay yung may sinasabi. Number 1, yung prophecy. Yan. No? O kaya sabihin natin yung tongues. Iba yung tongues mo sa sarili mo, at saka iba yung tongues mo sa kongregasyon. Ngayon, sabi po ng Biblia, kung wala mag-i-interpret, manahimik ka na lang. Mag-tongues ka na lang mag-isa kasi wala mag-i-interpret eh. Trabaho yun, ministry yun. Na, pwede tayo mag-tongues lahat. Pero yung bigla ka na lang tatayo dito sa harapan, magta-tongues ka, kung walang marunong makaintindi no, mag-interpret doon, hindi naman translation yun eh, interpretation. Na kung walang makapag-interpret doon, manahimik ka na lang, mag-tongues ka na lang mag-isa. No? Ministry yun. Yung tongues mo, prayer yun. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, yung tongues at interpretation of tongues ay equal sa prophecy. So, ngayon, ba't ko ba sinasabi ito? Kasi, kapag ka-propeta ka, dapat meron kang dalawang revelation gifts plus gift ng prophecy. Ayan. Ngayon, yung word of knowledge, word of wisdom, pwedeng dumaan sa prophecy. Pwede rin dumaan sa tongues and interpretation. So, komplikado na, no? Pero kasi kung hindi ka interesado rito, hindi mangyari sa'yo, don't worry. Kasi ito ay para doon sa mga may gusto lang. Kasi sabi niya, hangarin nyo ang mga regalo ng Espiritu. Sabi niya, last, L-U-S-T, last after the gifts of the Spirit. Ibig sabihin, talagang desire mo, talagang pag-aralan mo, ganito, ganyan, ganon. No? So, kapag evangelist ka, dapat na nandun ka sa area ng gifts of healings, saka working of miracles. No? Kasi binibigay mo yan eh. Ngayon, kung walang gumagaling sa habang nagtuturo ka, nagpe-pray ka sa may sakit, walang gumagaling, hindi ka evangelist. Ano ka? Exhorter ka lang. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, dito, sabi niya gano'n, ang sumampalataya ay mabautisman ay maliligtas. Tingnan mo, ibig sabihin ng maliligtas ka sa pangit na buhay. Maliligtas ka rin sa pangit na tao na magbibigay sa iyo ng pangit na buhay. No? Yan, biglang ngumiti, oh. Ba't kang ngumingiti? Okay, sabi niya gano'n, ang sumampalataya maliligtas, ngunit ang hindi ay parurusahan. Tingnan nyo, may parurusan darating. Merong, ano bang gandang term dito? Parusa, yung parang parusang buhay. Ito, tulungan nyo ako. Parang may sumpa na yung tingnan ang ibig sabihin ng parusa. Kapalit ng maling ginawa mo. Tama po ba? Oh. Kapalit ng maling ginawa mo, ibig sabihin gawa mo yan, kaya dumating sa'yo. So ibig sabihin, desisyon mo ito. Mapaparusahan ka sa maling desisyon mo. Okay, sabi niya gano'n, ang sumampalataya mabautisman ay maliligtas. Ngayon, sabi niya gano'n, ang mga sumampalataya magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. So, ito na yung mga sunod-sunod na mga gifts na pwedeng mag-manifest sa'yo kapag ikaw ay nagsisimula na mag-soul winning at mag-pray. Okay. Nalala ko po dati, yung kinukwento ni Kenneth Hagin. Nagpapastor siya. Sige, ang gift niya noon ay healing at saka yung word of knowledge. No? Hindi pa naman siya propeta eh. Pastor lang siya eh. Hanggang sa, sige, patuloy siya. Faithful. Sabi nga niya, nagsisermon ako 2 beses sa isang araw eh. Pupunta ako ron, ang pantalong ko, 2 piraso lang. Alam niyo ba yung kakis? Ewan ko, alam niyo ba yung itsura ng kakis? Yan, ganyan, green ba yan? Iya? Ha? Brown? Green. Green? Eh, kasi mukhang sino bang nakakakis dito? Pants. Sino? Si Girlie. Kakis. Eh, yung pantalon ni Kenneth Hagin, 2 kakis lang.
So pupunta siya ron, ang ano daw, ang alikabok, dahil walang kalsada, na walang sementado. Alikabok, sesermo siya, babalik, mamayang gabi, magkano naman. Wala ka pera-pera. Tapos yung pantalon daw niya, dalawa na nga lang, ninakaw pa yung isa. Ay sorry, nagkamali ako. Isa lang pala ang kakis niya, ninakaw pa. Kaya pinag-pray daw niya, bumalik eh. Bumalik yung kakis niya eh. Na sabi niya, tuturo pa naman daw siya ng prosperity. Eh wala nga siya pera. No? Ay, so ano nangyari sa kanya? Eh di napagkatiwalaan, dumaan ng ilang taon, napagkatiwalaan, dumaan ng ilang taon, napagkatiwalaan, dumaan ng ilang taon, napagkatiwalaan. Hanggang sa one day, nagpakita sa kanya si Jesus, dinala sa langit. Dinala siya, kinausap siya. Ngayon, ito eh, dahil napatunayan na-prove na faithful siya. Alam niyo, ginawa ng Diyos sa kanya, sabi niya, mula ngayon, darating na sa iyo ang tinatawag sa salita ko na discerning of spirits. Makikita mo yung demonyo. Ma-detect mo na yan. Bakit? Eh, napagkatiwalaan eh. Sabi niya, gano'n, lagay mo kamay mong ganyan. Gumanon si Kenneth Hagin. Tinatch daw ni Jesus yung palad niya. Maya-maya, bigla raw nag-apoy na ang init. Nagbabaga na. Tapos sabi niya, alika rito nga dito. MJ, dito ka. Sabi niya ni Jesus, ilalagay mo yung kamay mo, harap ka sa kamay. Yung isa dito sa likod, yung isa dito. Kapag ka may kidlat na tumalon, ibig sabihin yung sakit ng taong ito ay demonyo. Demonic. Hindi siya yung bacteria lang o mikrobyo. Okay na? Nakurente ka? Hindi. Sige, okay na. Ngayon, kung wala naman daw tumalon, di ano lang, kailangan lang ng ordinaryong prayer, healing lang, at by faith, gagaling siya. So, ayun, binigyan na siya ng ano, nakikita yung demonyo eh. Iba-iba nga sizes eh. Iba-iba yung tsura. Na-discern na niya, nakikita niya yung nangyayari. Tapos, meron pa nga daw yung may cancer na ano, na babae. Ngayon, ang sabi daw ng babae, sabi ng doktor ng babae, pa-opera mo na to. Sabi niya gano'n, may prayer na darating next week, next month, parang gano'n. Sabi ng doktor, kapag pinalagpas mo pa to, too late na. Sabi niya, magbabakasakali na lang ako sa prayer. Hanggang sa, yun nga, sinabi kay Kenneth Hagin na may isang babae rito, ganito, na too late na. Ngayon, sabi ni Kenneth Hagin, malibang magkaroon ng intercession to, ng travel ito, mamamatay itong babae. So, nangyari po, nung dumating yung babae, no, wala nangyari. Umuwi na naman. Pinag-pray, wala nangyari. Pangalawang araw, dumating yung babae, pinag-pray, wala nangyari. Nung last day na, too late na magpa-opera siya. Malala na yung sakit niya. Pinasok siya ngayon doon sa service. Pagkatapos doon, nung nag-aawitan na, tapos nung nag-altar calling na, nakikita ba naman niya yung babae? Yung dingding na wala. Yung bubong na wala ng simbahan. Dingding at bubong ng simbahan. Nagkawala niya. Nakita lang niya silang dalawa ng babae. Nakita niya na may demonyo doon sa katawan ng babae. Nakita niya. Sabi niya, malitang unggoy. Small imp, kung tawagin nila. Parang katulad doon isang monkey. Ngayon naman, yung ginawa doon niya, inutusan niya yung unggoy na sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Bitawan mo itong babaeng ito. Paiksin ko po yung kwento, nalaglag yung unggoy, nagtatakbo. Malis. Mamaya, biglang bumalik na yung dingding, bumalik na yung bubong, bumalik na yung mga tao. Yung babae, magaling ha. So, yun yung discerning of spirits na magmula nun, nagsimula na mag-operate. Pero kailan nagsimula mag-operate siya? Nung nagsimula, nung napatunayan na yung kanyang katapatan. Kaya kailangan natin maging matapat. Nakukuha niyo mga kapatid? Kasi, meron dito yung yung paano ko bang mas maganda explain to? Alam naman to alam ko to, alam ng mga tao to pero nung unang panahon, yung kumbaga, nag-start na tayo mag-church planting, may mga workers na, yun na, nagdadating na yung mga workers. Ang nangyari po, wala naman napapalayas Wala Wala namang kumbaga,
Sabihin natin, halimbawa, may isang tao rito aakyat, may demonyo. Hindi naman nagre-react yung demonyo eh. Nakakapagtago nga eh, galing nga magtago eh. May demonyo siya. Sabihin ko sa inyo, bakla at tomboy, may demonyo yan. Literal. Every bakla, every tomboy, may demonyo yan. Mabuti pa yung hatred eh, hindi kagad demonyo yan eh. Pero bakla, tomboy, may demonyo yan. Palagi may demonyo, 100% may demonyo yan. Ngayon, maraming worker, maraming pastor, may mga simbahan, pero walang na-detect. Walang napoposes. Nangyari po nung dumating po yung Sembray Camp. Biglang yung mataas na anointing na lang doon sa Sembray Camp. Nagka-Sembray Camp na. Praise the Lord. Pagkatapos susunod kasi na Sembray Camp, training. Nung nag-training na, tawag ako ng mga tao na, ba't ko naman ginawa yun? Wala naman sa program yan eh. Bigla ko na lang tinawag na sino yung sumasakit yung ganito, yung ganyan, ganon. Kasi usually yan ang atake ng kaaway kapag ino-oppress ka eh. Yung tinitira ka. May nagtaas ng kamay, ganito, akit kayo taas, ganon, kasi i-deal. Nagkaprosesan na. Grabe. Ang dami pa ng mga workers na may sapi. Lumabas na yung mga sapi. May naposes to, may naposes yan. Nagagalit na ako noon na kumbaga isalit na tumulo kasi sigaw-sigaw ka rin. Wala naman siyang demonyo kaso parang mababaliw siya kasi nga bakit napuposes, bakit na gano'n, ano nangyari? Naburido na siya. Sabi kong gano'n, manahimik ka. Maya, may naposes na, may naposes. Parehas na naposes. May mga sapi. Naglabasan yung mga sapi nila, pero may nakita akong isang pattern eh. Lahat ng may last. Merong pagnanasa sa laman. Naposes. Yun yung mga na-target nun eh. Yung mga, may mga parang kumaga, naghahanap ako ng laman. Poses. Nagpanik ng gano'n eh. Di siyempre, kanino titingin ng sinong ano ba yung kanta na nga yun? When there's something strange in the neighborhood, who you gonna call? Ang pastor. Anong gagawin? Nakatingin na sa akin lahat. So paano mong i-deal ito? Kung parang, ano nangyari? Bakit biglang sa presensya mo, kumbaga na, yung lumabas yung mga may sapi eh. Pero this time, ang mga nilabasan ng sapi, yung mga may las. Yung mayroong silang, kumbaga parang gusto nilang laman. So, ano nangyari? Pinalize. Makikita mo. Pero mape-predict mo na parang, kumbaga, hindi ako magtataka na may sapi yan. Kasi, puno siya ng last eh. Demonyo. Okay na napalayas na yung mga yon. Okay. Ang next naman, naglabasan ng sa ibang time na to kung magkasusunod na camping naman, ang next naman na yung sinapian, pero paano ko masasabing sinapian? May sapi na nga. Yung may mga hatred, yun naman. Na pagkatapos ng yung nakuha niyo mga kapatid. Una, yung may mga last. Tapos ito pa, ang next na naglabasan yung mga may sapi, bakla tomboy. Ay, kabaho niyang mga yan. Lalo na yung tomboy, ang lansa. Naalala ko nga nung doon po ako sa Manila, yung hangin nandun, tapos gumano ito sa akin, hindi tumama, nasa likod ko yung electric fan, may dumaan sa likod ko. Sabi ko,
Ang lansa. Demonyo ng either tomboy bakla. Ang lansa. Sabi ko, may sabi ito. Walker, hindi ko naman kilala kung sino. Dahil hindi ko tinignan eh. Pero naamoy mo. Pagtingin ko, siya nga. Meron talaga ito. Alam niyo, dahil sa hindi napaalis kasi gusto niya eh. Alam niyo? Yung mga simbahan na dineproyan niya, lagi siya nagagalaw. Bakit? Nagpapagalaw. May last eh. Ngayon, pinilit namin i-save ito hanggang sa ako na yung kumausap, dinala ko na sa sa ganitong lugar, kaya re-rehab ka dito, ganyan-ganyan, hindi nakatagal, malis. Ayun yung time na si Joy ang pastora to. Ano, ano mo eh, maamoy mo eh. May mabaho, ibang amoy. Malansang amoy. Yung bakla, ibang amoy niya sa tomboy. Ngayon, anong ibig sabihin nun? Yan yung mga examples ng ng discerning of spirits eh. Na, ngayon, kung ano ko po sa inyo, yung time na na tandaan niyo ba yung si Pablo, sinusundan ng babaeng manguhula? Ang mga taong ito ay mga lingkod ng Diyos. Nagkakaganon siya, di ba? Nagbilang pa ng ilang araw bago napalayas ni Pablo Yung bandang ulit sabi, nayamot si Pablo at nirebuke yung babae. Umalis ngayon yung demonyo ng babae. Yung demonyo na papahula. Demonyo yan, yung hula na yan. Ang gagawin niya, lagay mo yung kamay mo, hulaan kita. Pag binigay mo yung kamay mo ganyan, yung demonyo sa kanya, lilipat sa'yo. Mahirap ka ng masig. Ang hirap mo nang ilapit sa Diyos. Bakit kasi? Binigay mo yung kamay mo Nagpa-albularyo ka Mahirapan ka na masig niya. So, pagka napatunayan kayo ng Diyos, may mga gifts na darating. Basta ma-prove ka. Hindi naman bibigay sa ita agad Kahit pa sabihin mo ay may kapangyarihan na, meron. Pero yung ministry, yung ginagamit ka ng Diyos na magpalayas, ginagamit ka ng Diyos na magpagaling, ginagamit ng Diyos na magpatanggap ng tongues, ginagamit ka ng Diyos na magturo, mag-ministry. Hindi ba darating sa iyo kasi kailangang mapatunayan na ikaw ay isang matibay na pundasyon, na bato, na itatayo niya ang kanyang church, itatayo niya ang kanyang ministry, itatayo niya ang kanyang gifts. Basta napatunayan ka, doon darating yan, magtataka ka na lang na nangyayari na sa iyo to. Okay? Pero paano kung urong-sulong at saka parang ganito, kayo po ay tinatawag ng Diyos na magpastor. Ay, wag ako, ayoko. Yung kalooban ng Diyos, tanggi ka ng tanggi, hindi bababang anointing sa'yo. Na ikaw, sabihin natin, ikaw ay tinatawag na maging propeta. Ay, ba't ako? Ano paniki ka? Ba't ako? Opening prayer pa lang, ba't ako? Ano sinasabi mo? Paniki ako. Kung doon pa lang, tanggi ka ng tanggi, parang bababa ang anointing sa'yo. Wala mangyayari talaga. Kasi, nakuha niya mga kapatid. So, kung sabihin mo, kung ano kalooban ng Diyos, tinatanggap ko. Kahit na ayoko sa loob ko, pero tatanggapin ko. Kung hindi ka mapapatunayan ng Diyos na faithful ka, hindi ka mapopromote dun Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, alam niyo ang isang yung sino po gustong yumaman? Nagsabi ng amin. Man, lahat tayo. Alam niyo, meron kayong meron akong isang gusto sabihin sa inyo na sino gustong yumaman dito? Okay, isa ako, kayo din, lahat tayo. All. Sana all. No? Meron po akong gustong i-share sa inyo na siguradong nakakapagpayaman. 1, huwag yung yaman ang hangarin mo. 2, ang hangarin mo, makatulong ka. Magagawa ng Diyos sa pasaganahin kayo na higit pa sa inyong pangangailangan para meron kayong kung ang hangad mo ay makapag-abono ka
makapag-support ka ng simbahan, padala ka ng malaki-laking partnership para yung mga workers ay hindi mabaho o kilikili. Yung hangarin mo na mag alam niyo ba nun, merong ang program na Adapt a Church. Halimbawa, sabihin natin, sige, sagot ko ang kamarin, ha? Tutulungan ko to, every sweldo ko, may ganito, ganyan. Hindi lang namin tinuloy, eh. Bakit? Kasi, nagkakaroon ng favoritism. Pagka nagustuhan yung kamarin, di kamarin na lang lahat, wala nang tutulong sa iba. Kaya hindi namin tinuloy. Pero kung maghangad ka lang na yung makatulong ako sa iba, makapagbigay pa ako sa iba, na kahit hindi nyo banggitin ang pangalan ko. Hindi ko habol yung recognition, hindi ko habol yung nakuha niya. Hangarin nyo lang. Sabi niya, magagawa lang yung pasaganayan kayo higit pa sa inyong pangangailangan para meron kayong may tulong. O di ba ang ganda? Hangarin nyo lang. Yun nga lang, pag dumating na yung pera ko, kayo dadamot-damot. Ang dami kaya nagsabi na next, by year 2024, milyonaryo na. Tandaan niyo pinasulat ko? Sa camping, maniningil na ako ng tithe. Oh. Yung ano ba, ang gusto ko makatulong ako, sige magtayo pa kayo, sige susuportahan ko kayo. Kumbaga alam niyo ba sabi ng nanay ko, alam mo boy, kasi may negosyo kami dati. Sabi niya, alam mo boy, sana may negosyo pa rin tayo. Sabi ko, bakit nay? Para makatulong pa tayo. Yun ang desire ng nanay ko eh. Yung meron pang, kasi sila ang breadwinner ng simbahan noon. Sila nagbabayad ng rentang ito. Ngayon, yun ang gusto ng nanay ko na sana may negosyo pa ako para may ibigay pa. Bigay lang ng bigay. Ano nga ako sa nanay ko, minsan natutuwa ako na inis ako eh. Bakit? Pagdating sa Believers Camp, lahat ng pera niya, pamimigay niya. Kasi tinitingnan lang niya yung taong ganyan, alam niya may kailangan. Minsan nga, meron yung isang tao, di naman niya kilala, tinignan lang niya ganyan, binabutan niya ng pera. Pag-abot nung tao, nung pag-abot sa kamay niya, ay gumanon siya. Yung pala, nalaman niya, kinuwento na lang na kailangan niya ng pera ngayon. Alam ng nanay ko kung sino yung nangangailangan eh. Alam niya kung sino, maya-maya, pupunta yan sa kwarto ko. Hindi ba yung pantalon natin nakasabit sa parang dadan. Yung naggaganong-ganong pa yung nanay ko dahan-dahan, tapos mamaya nakita ko, dinudukot yung malay ko. Nanay! Sasabihin ko, gaganon siya. Kasi alam ko, dudukot, ganyan, nay, sabi ko ganon. Huwag mo na ilihin. Kumuha na lang, sabihin mo na lang sa akin. Para hindi ako nag-iisip, may nagnakaw. Maya-maya, hihingi ng pera sa akin. Sabi ko, nay, bakit? Ubus na ba yung pinamigay mo? Kasi ganito gusto kong i-bless gano'n eh. Sabi ko, nay, control naman. Kasi hindi na tayo makakauwi. Believers Camp yan, sige lang. Maya-maya, naririnig ko, sabi niya, nagpe-pray siya na, sana bigyan ako ni si Maribel. Kadikit niya si Maribel eh. Si Maribel ayan, sabi niya, pe-pray nga ako, bigyan ako ni Maribel ng perang ganito, ganyan. Opo, mami, inabutan na ni Maribel. Ano gagawin niyo rin sa binigay ni Maribel? Bigay na naman. Bigay lang ng bigay. Kung makukolekta ko lahat ng karanasan ng nanay ko tungkol sa pagbibigay, ang dami. No? May nakita siyang simbahan, nadaanan namin. Tapos bumulong daw siya ng prayer sabi niya gano'n, Lord, sana mabigyan ko tong simbahan na to. Pagkaraan ng 2 days, yung pastor doon, dumating sa bahay namin, nagbibigay ng solicitation. Ngayon, sabi ng nanay ko, saan simbahan mo? Doon po sa gano'n, yung simbahan na ganyan. Sabi niya gano'n, pinagsarili niya, pinagpe-pray ko lang tuloy isang araw. Ngayon, ito na yung pastor eh. Layo-layo sa bahay namin, paano nakarating sa bahay namin yun? So, nakikita ko yung pagkilos ng Diyos ba na dahil lang sa isa lang ang desire niya. So, sabihin pa niya, huwag mo nang banggitin pangalan ko. Na Lord, pagpalayan mo nga ako para meron akong maibigay. Yun lang ang gusto na nanay ko eh. Ngayon, gusto kong gayahin. Pinipilit ko yung best ko para magaya yun. Kasi it is better to give than to receive. Ayan, so, kung gusto natin sumagana, yung kumbaga, yung padaan, maging daluyan tayo, makikinapang ka eh.
mithiin mo na Lord, gamitin mo yung kamay ko, gamitin mo ako para makatulong ako sa gawain. Nakuha niyo mga kapatid. Alam nga niya, nagugulat nga ako, alam niya kung sino yung nangangailangan talaga eh. Parang, sabi ng nanay ko, nasisense ko eh, kung sino. Sabi ko, nay, ako di mo nasisense. Sabi ko, so, itong mga gifts na ito ay para sa atin. Pero, alam mo ka magpalayas ng demonyo, pero wala ka naman papalayas. Bakit? Hindi ka tinatawag eh. Willing ka magtrabaho, pero wala namang kumukuha sa iyong trabaho. Hindi ba? Alam mo magpatanggap ng thanks, pero wala namang kang patatanggapin. Alam mo magpalayas ng demonyo, pero wala ka namang palayas. Nakuha niyo, alam mo mag-pray sa may sakit, pero wala naman nagpapapray sa may sakit. Wala kang ministry, hindi ka nagagamit. Pero nung si Kenneth Hagin ay napatunayang faithful, dumagdag na yung gifts niya. Kaya tulad nito, sabihin natin sa camping, basta tumaas na ang anointing, mamaya lalabas na yung mga sapi na yun. Mamaya alis na. Nakuha niyo mga kapatid. Naalala ko nga yung andun po tayo yung Wednesday. How many times nangyari sa akin yung gano'n, nakakatuwa na, nakakagulat na, parang hindi lang isang beses na, parang tuloy-tuloy na, yung tulad yung unang-unang adik, nung nire-review namin yung kinakwento ko sa inyo namatay, tapos pinagpe-pray mo, gano'n na siya nun, dito, lumalabas yung amoy ng droga, yung nicotine, yung marijuana na lalabas dito sa batok niya, so malingasaw. Gumaganon kami ni Jomar at saka 4 kami nun si Jover at saka si Domingo ang pangalan na tawag namin. Ngayon, patay na. Anong gagawin mo? Hindi bubuhayin mo. Kaso paano mo bubuhayin? Tapos yung 3 kasama ko, si Jomar, si Domingo at saka si Jover. Si Jover po ay kapatid ni Pastora Juby. Tsuhin ni Herson sa nakatingin sa akin, gano'n, anong gagawin? Patay na eh. Anong gagawin mo ngayon? Kapag ka mga ganong mga bagay, work yung miracles na yung gano'n, yung bubuhay ka, paano na to? Kung magkukwento ko sa inyo, madami eh. Pero ang basihan kasi nung mga pangyayaring yun, kailan matagpo ang faithful, kailan maging matapat ka. Mas lalo na ibang kakilala ko, na personal ko kakilala, mas malaki himala nila, ang lalaki, nakakaingit. Nakakagawa sila ng yung mga hindi nila na-expect na himala. Nakakagawa sila, nakakabuhay ng baby. Tulad yung pastor namin dati, dumating siya sa bahay nila, tahimik yung pamilya, tahimik yung kamag-anak. Di ba minsan sa bahay natin may mga kamag-anak tayo, tahimik yung pamilya, yung asawa niya, yung mga anak niya, yung misis niya nandun sa sahig na ganyan, nakaupo, nakaganyan. Sabi niya, bakit? Ano nangyari dito? Walang kumikibo. Ano nangyari? Nung nagsabi isang kamag-anak, yung bunso niya po patay na. Baby lang yun. Yung dating pastor namin. Yung ginawa po niya ganun. Saan? Sabi niya ganun. Nandun sa kwarto. Ginawa niya ngayon, patay na yung bata bunso niya. Ilang oras na. Kinuha niya ganun, lumabas siya. Sabi niya ganun, sino malakas ang loob sa inyo? Sino matapang? Sabi niya ganun, hawak niya yung anak niya, bunso. Hindi ko naman matanda kung anong ang ginawa niya, naghihintay siyang gano'n, nakatingin lang daw sa kanya. Kung saan yung muko ng gano'n, pati asawa niya, nakaganyan na rin. Ibang anak niya, nakaganon na lang. Iiyak. Walang sasabi na Papa, sasama ako. Tulungan kitang mag-pray. Wala eh. Masok ngayon doon sa loob ng kwarto. Nagsara ng pinto. Anong ginawa niya ron? Binuhay-buhay niya anak niya. Hindi ko na alam kung paano niya siguro binuhay yun. Alam niyo, paglabas niya, buhay na. Ngayon, ang head ng organization ng pinanggalingan namin.
Nakakaingit. Pero hindi mangyayari sa iyo kung hindi ka matapat. Ano ibig sabihin no? Kahit na dalawa na lang kayo rito na nagsiservice, tuloy ka pa rin. Paano pag wala nang umatin? Tuloy ka pa rin. Paano pag walang umatin? Tuloy ka pa rin. Dahil ang commitment mo sa Diyos, hindi doon sa dami ng tao. Ma-testing ka lang. Kailang ma-testing ka lang. Paano kung naglalamig na yung mga tao? Basta tuloy ka pa rin. Paano pag wala ng gitara? Eh di, akapela. May kamay ka naman, di ba? Tapos ang pag-awit mo, hindi yung wala tayong gitara. Ano ba kinanta mo kanina? Paglilingkuran. Ganun pa. Parang bakla. Hindi, bigay pa din. Halimbawa, nagigitara si Ronel. Naputol yung isang string. Ano gagawin mo? Tuloy lang ang gitara. Paano pagka naputol pa yung isang string? Tuloy lang ang gitara. Paano kung naputol pa isang string? Tuloy lang ang gitara. Paano kung naputulan ka na naman isang string? Tuloy lang ang gitara. Paano kung isang string na lang natitira? Sige, magpaggawin mo, bass yan. Tuloy lang ang gitara. Paano kapag naputol na yung lahat ng string? E di pumalakpak ka na lang. Tuloy pa rin ang pagpupuri. Tuloy lang ang paglilingkod. Kapag nakita kasi ng Diyos yun, may promotion. Nakakuha niya mga kapatid. Ito nga, konti lang ang taong ganun. Kaya, paano kung nag-soul winning ka ngayon, walang tumanggap. Anong gagawin na ni Nanay Gemma at saka ni Joy? Tuloy lang. Hindi naman kailangan na parang ganito. Naniniwala ako sa healing. Paano pagka nag-pray ako, walang gumaling? Titigil na ba ako? Hindi. Paano kung nagturo ako, nag-share ako ng salvation, walang gumaling? Tuloy pa rin. Kasi doon sa katapatan mo, doon itatayo ng Diyos yung gifts na yan. Kuha niyo mga kapatid. O tulad nito, si May. Naisip kong gano'n, dati lang ito mukhang kalansay ito dati. Hanggang ngayon naman. Pero ano nangyari? Bakit nakarating lang siya sa pagsusunglid? No? Kung nung nakita ko yung picture mo nung unang panahon, nakita niyo na ba yung picture niya? No, yun yung mga picture na ayaw niyang tingnan. Sabi ko si May ba ito? Ba't ang pangit? No, ang payat-payat na nakala mo parang yung ting-ting. Pero bakit nakarating sa pagsusungli? Ano nangyari? Nakikita ko kasi, saka, alam mo, napansin ko sa iyo yung pagkanta mo, hindi ka sintonado. Sintonado ka lang. Pero yung kumbaga may sigla siya no? May sigla. Yung pagpapakanta niya, ano masasabi mo, Jasmine? Di ba? May sigla Tapos dinagdagan pa ng drums ni Kyle. Sumaya di ba niya na, Ito naman, nakikita kong gano'n, Ito style nito Paglilingkuran. May step siya Step, yes. Step, no. Gaganon. Pero, willing siya Pag yung nakita lang niya sa katapatan niya, magiging Michael Jackson maggaganon. Mamaya tumutog dun. Buti ka pa yung magpagamit di ba? Ang ginagamit naman ng Diyos, yung mga taong hindi perfecto. Kaya don't worry. Tama? Ang ginagamit ng Diyos, yung mga taong hindi perfecto. Kaya kandidato tayong lahat Kaya tayo pwede lahat. Kaya maging matapat lang kayo, maging yung kailangan masubok Kailangan matesting. Alam niyo ba yung tinatawag na perfected praise? Nasa sound siya, perfected praise. Yung papuri mo na perfect na Yan yung papuri na kahit hindi mo ko sagutin, Panginoon, magpapatuloy ako sa'yo. Yung matesting ka lang. Hayaan mo dumaan ka sa testing na sabi nga ni David Pagkatapos nito, mapuprove mo, Lord, ako na magiging gold ako. Magiging silver ako.
Sige, titiisin ko lahat ito. I will come out as pure as gold, sabi niya. Lahat siya. Eh, siyempre, titrahin sa damdamin, sa pera, sa emosyon. Hanggang sa ma-perfecto kayo, nga lang maraming hindi tumatagal. Kaya nga kapag nakatagal ka, anong nangyayari sa'yo? Precious. Hindi, my precious. Hindi yun, ha? Kundi precious ka kasi ang taas ng carats mo. Bakit? Pure! My goodness, pure. Nakatagal ka sa apoy. Na ang pure mo, ang taas ng presyo mo. Di ba? Kaya ano po, tuloy lang kayo, try lang kayo. Kaya dyan yung gitarahan mo nga ako. Ay tinatawag ko nga si Pastor Ayam. May gusto kong idagdag dito. Tapos tawagin din natin ibang pastor na bisita natin. Maiksi lang naman, exhortation lang ito. Si Pastor Ayam, ano bang maestro, tugtugan mo nga kami. Alam niyo, nakakatuwa kapag dahil napatunayan ka ng Diyos na maasahan ka niya, faithful ka, hindi ka mag-iiwan. Maya-maya, nandiyan na yung work, yung miracles, nandiyan na yung gift of healings. Naku po! Nandiyan na yung prophecy, nandiyan na yung tongues and interpretation, nandiyan na yung matataas ba na gifts, na yung discerning of spirits. Mapagkakatiwalaan ka na eh. Nakukuha niyo? Yung pagka nag-worship na, nakikita mo na yung nangyayari sa mga tao. Yung isa nga, yung halimbawa, si Ronel, halimbawa, may problema to. May pag ililehas mo na siya, makikita may TV rito sa ibabaw niya. Makikita mo yung nakaraan niya, yung mga ginagawa niya. Dito sa ibabaw niya may TV. Nakatingin kang ganun. Akala ng tao nung tinitingnan mo, pero nakikita mo yung buhay ni Ronel, yung lungkot niya. Pero kapag lumapit kang ganyan, wala pa. Pero pag katapat mo na siya, doon mo minsan makakarinig ka pa eh. May maririnig ka, may makikita ka na para tulungan siya, hindi para ipahiya. Ang goal ng Diyos ay tulungan tayo. Pero kailangan kasi ng katapatan para makapasa tayo. Ano lang ang kanta ito? Bago tawagin si Pastor Rayon. At pag hindi ng puso pagsamba buong lakas sige, mawit ka muna tayo sandali. Dali lang, Pastora, ha? Gabi ng buhay na nakalungkot sa iyong harapan. Ang bawat pahinga nakarinig ng puso'y mahalay
pitik ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas, itatanghal kita. Kanina, hello po. Kanina po, nung morning, hindi ka kasi talaga dapat titingin dun sa, sa nakikita mo or hindi ka rin babase dapat dun sa nararamdaman mo. Kasi po, ando po ako sa likod. Tapos yung tinawag na ni Pastor dito kanina, yung pong anointing, na hindi mo kumbaga hindi mo magigradean ang Lord dun sa kung iilan lang ba yung umattend. Kasi ang Panginoon po is nagmi-minister siya kahit isa lang eh. Pero andun yung, kumbaga yung kauhawan niya. Ngayon, nung pagpikit ko po kanina dito, ang ano po sa akin ng Panginoon is yung tibay mo, yung tibay po ninyo. May mga tao kasi na ipapaabot sa'yo ng Diyos na ikaw lang talaga ang inassign ng Lord. Na kumbaga, ikaw yung ambassador ng Lord. Ikaw yung nakatalaga doon na abot. Ngayon, dito po, maaring, kumbaga, 10 taon, ito yung natanggap mo. Sa akin, lalo na po kanina, kay Pastora Joy, na-appreciate ko po, una, yung gawain ng Panginoon dito sa Kamarin. At doon sa mga na-deploy po dito, lalo na po sa inyo na nag-stay ngayon. Kasi, nag-stay po kayo sa kabila ng, minsan kasi, yung darating ang time na parang hindi na nakaka-encourage na magpatuloy. Kasi nakikita mo, ilan na lang kayo, or di kaya parang wala namang nangyayari doon sa ginagawa ko. Or ito ba yung worth ba ito doon sa pagod ko? Ganun, worth ba ito doon sa pagod ko? Ito ba yung katumbas ng gastos ko, pagod ko, na kumbaga nung length ng years ng paglilingkod ko, ito na ba yun? Hindi po eh. Kasi, sabi nga ng Panginoon dun sa aklat po ng isa, dun sa, kung maalala natin, sabi ng Panginoon, ang Diyos ay nalulugod dun sa maliliit na simulain. At kung makikita po natin, siguro kung tumingin ang mga pastor po natin, lalo na po si Pastor Boy, kung tumingin doon sa nakaka-discourage na sitwasyon, kasi hindi naman always nakaka-encourage po sa paglilingkod sa Panginoon. May time na madi-discourage ka na, pero yun nga po, doon ka masusubukan kung magpapatuloy ka o hindi. Kung naglilingkod ka sa Panginoon, hindi. Kasi, darating ang time na parang masarap nang mang-iwan, pero yun ang time na piliin mong makinig sa Espiritu ng Diyos. At kung nakinig po noon yung mga nauna sa atin na sila Pastor Boy, maaaring walang 100 plus na church ang Rema at baka hindi po na born again yung iba sa atin dahilan sa umatras ka na, dahilan sa hindi ka naging matapat. Sabi nga ng Panginoon, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan ka sa mas malaki. Hindi po madali ang mag-stay dun sa sitwasyon na kumbaga yung punong-puno ng struggles. Nalala ko po nung nag-water baptism po kami nun sa Zambales. Napakalakas ng alon. Doon po kami sa isang island nag-water baptism. Yung pong island, yung tubig dun sa island, hindi po siya yung patag ang buhangin. Palalim po siya. Konting hakbang mo lang, talagang hanggang dibdib na kaagad. Ngayon, ang isa po doon, kasi kukunti pa lang po ang Rema noon. Si Pastor Boy po ang kasama namin noon na nag-water baptism. May binabautisman po kami na, yung malaki, si Mia po yun.
ang laki-laki po niyan tao. Eh, paano mo babautismohan? Tapos, ang lakas ng alon. Talagang literal. Yung hindi pa nga nilulubog na bautismohan na. Hindi ko po makakalimutan yung sinabi ni Pastor. Sabi niya, yung paa mo, sabi niya, ginanong po niya. Yung paa mo, gayahin mo ako. Sabi niya ganun. Ibaon mo dun sa buhangin. Sabi niya, laliman mo. Ibaon mo sa buhangin. Para hindi ka matumba. Na kahit ang lakas ng alon at mabigat yung, ibabautismohan, magkakaroon ng force yun eh. Pwede kang itulak na ma-outbalance na kay lahat. Pero sabi niya, ibaon mo yung paa mo, laliman mo, tibayan mo, ganito ang gawin mo. Ayun po, alam niyo kahit na ang daming alon, kahit na malaki yung ibabautismohan, kasi ihiga mo siya, gaganon mo eh. Hindi po kami natutumba. Ngayon sa atin po, sabi nga kanina ni Pastor Boy dun sa verse, ang ministry ay itinatayo ng Panginoon sa matibay. Dun sa matibay. Hindi, kung ikaw ay hindi dumaan sa pagsubok, walang tibay. Kasi ang isang, yung pagsubok na mabigat or yung challenge na mabigat ay para sa isang matibay na manlalaro. Nakwento ko nga po dun sa isang worker. In-encourage ko po siya kasi parang yung pag-worker niya nagkakaroon na po siya ng pagdadalawang isip kasi ang hirap pala. Mahirap pala. Ngayon mo lang na-realize, mahirap talaga pag-worker. Ngayon, iba po kasi ang nasa field ka na, lalo na kung konti na lang kayo. Tapos yung kasama mo ay, kumbaga, hindi masarap kasama. Kontra ng kontra sa'yo, hindi masarap mag-worker. Ngayon, sabi ko po sa kanya, ang isang encouragement ko sa kanya, yung challenge na dinadaanan mo ay mahirap kasi kailangan mong pumasa. Ayun, sabi ko po sa kanya yung isa, si Pacquiao, di ba? Bago siya lumaban dun sa pinakamagagaling na boksingero, hindi pwede na wala siyang ka-sparring. Meron siyang kaboksingan bago siya sumampa dun sa arena na kung saan kakalabanin niya yung tunay niyang kalaban. Sa atin po, nakaka-bless. Ako po personally nabibless po sa inyo dito sa Camarin kasi nung last time na nagpunta kami noon nila Tatay Jom, dun sa maliit na, ewan ko kung hanggang ngayon ba Pastora Joy, nandun pa ba kayo? Yung dinata namin yung pulang kortina, nandun pa. Yung init, kumbaga mainit yung lugar, ang taas, parang hindi masarap magpunta sa simbahan. Pero imagine, kanina nakatayo dito sinisenyasan ko, si JM. Sabi ko, ginaganon ko yung mic. Sabi ko, ilapit niya kasi para marinig. Gusto kong marinig kasi dahil malayo. Nakaganon siya eh. Ngayon sabi ko, ganon mo, ilapit mo. Nakaka-bless. Ganyan po. It takes time eh. Hindi ko na alam kung ilang years nun. Pero ngayon, hindi lang yung nag-mature ka physically, pero spiritually, nag-mature po kayo. Natatandaan ko siya noon ay pawis na pawis. Yung, kumbaga runner pa lang eh. Kumbaga parang sunod-sunuran lang kasi kamag-anak. Kita mo ba si Pastora Joy? Ayun, kumbaga, pero I believe, naglilingkod ka na ngayon sa Panginoon kasi mahal mo ang Diyos. Hindi na dahilan sa nakikisama ka na lang. Siya ba yung nag-worker rin sa Zambales? Ay, hindi siya yun. Yung isa yun. Hindi, may bata kang sinama doon na nag-worker. Hindi ba siya yung sinama mo doon? Siya! Sa Zambales. Parang nagbakasyon lang siya. Siya yun, di ba? Umiyak pa nga eh. So, kanina, kasi nakaupo po ako dito, tinanong ko yung isang pamangkin niya, yung maliit bata. Tinanong ko, nandun po kami sa likod. Sabi ko, magpapastora ka? Alam niyo po at young age, bilis nang umuo. Sabi niya, yes po. Alam ba ito, may napasok nito.
Pero, ano po, huhubugin ka ng Panginoon. Huhubugin ka ng Panginoon. So, sa atin po, sa bawat isa sa atin, magpatuloy po kayo sa Panginoon. Tayong lahat, magpatuloy tayo sa Panginoon. Hindi always masarap ang paglilingkod. May mga times na nakaka-discourage. Parang manghihina ka. Pero, napakahalaga po nung piliin mo na magstay. Kasi ito ang pinapagawa sa akin ng Panginoon. Mag-decide ka. Ang paglilingkod sa Panginoon ay isang desisyon. Ang pagpapatuloy sa Panginoon ay isang desisyon na gagawin mo, hindi base lang dun sa nararamdaman mo, kundi kasi alam mo na ito ang ipinapagawa sa'yo ng Panginoon. Alam mo na ito ang kalooban sa'yo ng Diyos. Kasi kung nakabase ka lang sa kasama mo, dun sa sitwasyon, maraming dahilan para mag-quit na lang ako. Pero dahilan sa ito ang alam mo, nakalooban ng Diyos, ito pinapagawa sa akin ng Panginoon, mag-i-stay ako. Amen po. Ay na-excite po ako na one day makita ko po kayo na ito, pastora na. Ito, pastor na. Si nanay, wow, may pinagkatiwala na sa kanya. Ang bawat isa po sa inyo, one day, mapagkakatiwalaan tayo. Sabi nga, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ayan po. Glory to God po. Na ating May, si Pastora May po, natawagan ko po. Pastora. Tip nyo lang po. Sa pinagpalang hapon sa ating lahat. And happy Thanksgiving and / anniversary po. Yun naman po ako na-miss eh. Parang last month lang po nandito. Kasama ko po kayo. At always ko lang din po inuulit sobra pong nakaka-bless. Ito pong ating simbahan na kung saan sinasabi ko po na bunga po ako ng Rema Camarin. Si Kuya Randel, bunga ng Rema Camarin, si Ate Jasmine, si Pastora Jasmine, si Ate Ruth, na po si Kuya Bong. Kaya sobrang thankful kami dahil kanina totoo isa po sa mga hindi natin o napapansin po natin. Yung always lang sa iba kasing anniversary, makikita natin sobrang dami. Pero kanina, masasabi po natin, na mararamdaman po natin na hindi dumadalawang Diyos hindi sa dami. Nakikita po natin, naramdaman ko po bigla na ang anointing ng Panginoon. At na-remind po ako na dahil po kami po ay nagsisimula po ng gawain ng ministry sa Pateros na one day yung pinagdadaanan po natin na mga ganito pong sitwasyon, possible po na madadaanan namin sa Pateros. Hindi lang po always maraming tao, hindi lang po always maraming naaya, hindi lang po always may fellowship na po at sumasama po sa paghayo. Kaya po, isa pong reminder po to sa amin, sa akin po. At kayo po yung maaalala ko. Kaya po, kailangan magpatuloy po tayo. Sa pagpapatuloy po natin, marami po nai-encourage. Sa pagpapatuloy po natin na nagsusolwing sa kabila po ng 2 lang po kayo, 3, sa kabila po ng edad po ni nanay, ako po ay sobrang nabibless. Marami pong mga worker, mga pastor na mas lalong mai-encourage na magpatuloy. Ako rin po, laging nare-remind, sabi po ni Pastor, every time na magpapaalam ako, Pastor, hindi po ako magka-camping, Pastor, hindi po muna ako makaka-attend ng mga prayers. Always ang nare-remind ako, sabi po kasi sa akin ni Pastor, Ate May, maraming mawawala, maraming nakatingin sa'yo kapag di ka nag-camping, pag hindi ka na nakikita sa simbahan.
Na po, hindi mo alam sa pagpapatuloy mo, may mga taong babagsak na, hindi na magpapatuloy, pero nagpapatuloy. Pero magpapatuloy. Dahil sa kabila po ng sitwasyon po natin, na po, ako hindi ko nakikitang malungkot. Ang masaya nga po eh. Na po, kasi nakaka-bless dahil yung mga nakaraan po natin ko na anniversary natin, hindi po ganito yung venue. Pero nakikita natin, binibless po tayo ng Panginoon. At alam po natin, bunga po yan ng pagiging, ng tinuturo po sa atin ngayon, bunga yan ng ating pagiging faithful. Na po, hindi tayo, ang alam ko, hindi magbibilang ang Diyos sa dami. No po? Yung quality. Na po, yung kwalidad, yung quality ng paglilingkod natin sa Kanya. Yun po yung susubukin, yun po yung idadarang sa apoy. Napumpong yan ba ay matibay. At sama-sama po tayo bilang mananampalataya, sama-sama po tayo magpalakasan. No po, pansamantalang iniwan ko yung pateros, pero alam ko kasi meron mensahe ang Panginoon para sa akin ngayon dito. At ito nga po, na po yung kailangan ko kasi hindi po always masaya ang paglilingkod, alam po natin yan. Paano kung hindi mo na naramdaman yung joy? Paano kung hindi na nasasagot ang panalangin natin? No, paano kung hindi na masaya, lalo na kung puro na lang abono? Kaya reminder sa atin po ito na ano pa man po, dahil po mahal natin ang Diyos, mahal natin ang gawain ng Panginoon, nagpapatuloy po tayo. At dahil nagpapatuloy po tayo, may mga ma-encourage pa po kayo na magpatuloy pa. No po, isa din naman po sa nakikita natin, dati maliit lang mahiyain si Kuya MJ, ganun din po. Pero ako po, no, andun yung hindi siya inggit na negative. Andun yung gusto ko rin yung mga anak ko. Gusto ko si Charles, one day, tatayo sa harapan. Gusto ko po yung mga anak ko, at ako po yung may apo na. Ano po, gusto ko one day, yung apo ko, biniles ko nga siya paghawak ko eh. Ano po, wala akong ibang blessing. Sabi ko, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Maglilingkod ka sa Panginoon. At kayo po ng mga anak na may privilege na maglingkod, na po namnamin natin po yung kung saan po tayong naroroon ngayon, yung kalagayan po na yun, dahil hindi po lahat nabibigyan ng privilege at hindi po lahat may tapang po na maglingkod sa Panginoon. Nandun yung mga takot. Na po, hindi lahat na po lumalaban sa gera. Hindi po lahat may kakayanan. Na po, maaaring iba-iba po yung gera na tinatahak po natin ngayon, hinaharap. Pero alam lang po natin, may nagpapatibay sa atin, may nakikipaglaban para sa atin. Kaya po magpatuloy po tayo sa atin pong paglilingkod, sa pagmamahal po sa gawain sa Panginoon. At alam po natin, in due time, ang pangako ng Panginoon, no po, in due time, lahat ng tinanim natin ay magkakaroon po ng bunga. No po, si Pablo nga na gagalak eh. Every time na naalala niya ang mga kapatiran na nagpapatuloy at tumataas ang pananampalataya, what more pa po ang Panginoon natin? What more pa po ang Diyos natin na sinasamba at pinaglilingkuran? Ihamak na mas natutuwa po ang ating Diyos Ama. Amen po. Ay, minsan pa po, pinagpalang hapon po sa ating lahat. Tinatawagan ko po si Pastora Jasmine. Yan, happy anniversary po sa ating lahat muli. So, yan, tama po yung mga nabanggit po kanina, no? So, siguro nga po talaga merong mga lugar o pagkakataon na nilalagay tayo ng Diyos para ito yung stepping stone po kasi natin eh. Para, alam niyo po yun, yung nire-ready ka ng Diyos para sa next na task sa'yo ng Panginoon. So, yun nga, nabanggit nga po ni Ate May kanina, ni Pastora May, na bunga kami ni Lamay May, ni Kuya Randel, ni Tatay John, nang ano po eh, nang nahubog kami sa Camarines eh. Nahubog po kami. Ngayon po,
nasubukan po yung relasyon ng kami po, nasubukan po yung relasyon, nasubukan yung pananampalataya po namin. Kasi hindi po biro talaga na babiyahe ka, ano po, hindi po biro yung babiyahe ka, tapos alam mo, yung makikita mo, yung madadatnan mo is yung iba mong inimbitahan, yung ibang mga miyembro ay hindi po maka-attend, no? So, medyo may part sa'yo na masakit nga. Siyempre, mas masakit po kay Pastor Joy yun at sa Diyos na yung mga tao na nilalapit natin is hindi po consistent na uma-attend. Pero alam niyo po, yung nasubok o nasubukan yung pagsusoul win namin ni Sister May, no, May. Kasi siguro isang taon na po mahigit nung kami ay nasa Manila na doon na po nag-service po ng morning. Hindi, doon po na subukan yung soul winning namin na kaming dalawa lang. Di ba po? Kasi dito, madami kami nagsa-soul win eh. Minsan di pa kami nakakasama. Ngayon, dito talaga sa Manila is nasubukan yung yung pasensya namin sa isa't isa. Di ba po? Nasubukan po yung pasensya, yung kung paano kami tumugon dun sa binigay po sa aming task. Ngayon po, yung soul winning, di ako dumaan sa sa training po sa pagsusolving, pero dahilan sa Kamarin naturuan po kami kung paano ba humarap sa tao, paano ko ba ma-share ng maayos yung Word of God sa ibang tao. At malaki yung pasasalamat ko po sa Kamarin, kala Pastora Joy, sa mga nakasama ko po. Ayan. Una ko pong attend dito, sinamahan kami ni Pastora Iyam. Noong una po, sabi namin, sama-sama lang eh. Ngayon, dyan na kayo. Di ba po? So, sige, sama-sama na, marami pa kami. Ngayon, meron nakatalaga na simbahan po pala talaga na na-attenan. Ngayon po, una ko nakita si Kuya JM, ang liit lang, maliit pa po talaga siya. Ngayon, sabi ko, nung nakita ko siya ulit ngayon, sabi ko, grabe, ang bilis po ng panahon at nakikita mo na alam mo yung ginagawa niya po is hindi na po yung dahil inuutusan siya ng tita niya. Di ba po, hindi eh. Kasi alam ko na nandun na nataniman na siya na ito yung dapat niyang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Ngayon po sa atin, makikita po natin ang dami pang vacant seat, no? Pero alam niyo po, tunay nga na hindi nagkukulang ang Diyos kapag tayo ay uhaw sa kanyang presensya, sa kanyang mga salita po. Ngayon, maaring tayo lang po. Kung sino yung nakikita natin every Sunday, siya pa rin po yung kasama natin ngayon. Pero ngayon po, hindi pa rin po tayo iniwan ng Panginoon. Kasama pa rin po natin siya hanggang sa ngayon. So, sa atin po, sabay-sabay po tayong manatili sa Panginoon. Sabay-sabay po tayong lumago sa Panginoon po, sa kanyang mga salita. Yun po, sa mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. So, ayan po, siguro tatawagan ko po si Ate Girlie, Pastora Girlie. Purihin po ang Panginoon sa buhay ko. Pastora Girlie. Hello po. Ayun, sa pinagpalang umaga po sa bawat isang kakababuan. Ayan, purihin po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Happy Thanksgiving po sa bawat isa po sa atin. At encouragement ko lang po sa bawat isa sa atin. Sa paglilingkod po natin, may i-compare ko po yung naging paglilingkod ko personally. Ay para sa isang pancit canton. Pagkain pa rin yung nasa isip. Ay, pancit canton. Yung pancit canton po kasi, darating yung time, para makain mo siya, may procedure. Yung pancit canton, kailangan buksan mo siya. Tama po. Yung isang Kristyano po, darating yung time na kailangan niya lumabas dun sa kulungan niya, dun sa hawla niya.
to be able na makita yung laman sa kanya. Tama po. At hindi mo naman agad makakain yung pancit canton pag binuksan mo eh. Pangalawa pong step procedure para dun sa pancit canton ay kailangan yung pancit canton ilagay sa mainit na tubig, pakuluan. Darating yung time sa sitwasyon po natin sa buhay Kristyano po natin, itetesting po tayo, pakuluan ka po. Pero hindi para patayin ka, kundi ang pinaka-point po dun ay kailangan makatagal ka. Pakukuluan ka at dun sa pagpapakulo sa'yo, lalambot ka. At darating yung time, lalagyan ka ng seasoning, pampalasa. At ihaharap ka para ikain. Yung paglilingkod po natin, darating yung time na pakukuluan, lalambot, lalagyan ng seasoning, ihaharap po tayo at lalasahan yung quality ng paglilingkod natin ng Panginoon. Kung anong lasa yung paglilingkod ng bawat isa po sa atin. Hindi mo pwedeng i-judge yung kapwa mo kasi personally, i-judge po tayo ng Panginoon based kung paano natin pinaglilingkuran siya. At sa bawat isa po sa atin, patuloy tayong magpatuloy po sa Panginoon kasi hindi mo man nakikita yung progress ng paglilingkod mo o yung resulta ng ginagawa mo sa ngayon. Pero tapat yung Panginoon na pinaglilingkuran po natin. In due time, we will sow what we reap. Amen po. We will lahat ng tinanim mo, aanihin. Amen po. Ayan po, sige po, hinihingay ko na po sa meron po ba tayong natutunan sa bawat na-share po sa atin? Amen. Gising pa po ba tayo? Amen. So, ayan. Hindi, tulad nga po, hindi po talaga yung dami, kundi yung nakakatagal. Pero, kasi sa totoo lang, ang hirap po talagang tumagal. Mahirap po talagang tumagal. Amen po. At kagaya nga po ng sinabi po ni Pastor Boy kanina, pwedeng dalawa na lang kayo. Actually, naranasan po namin yan dito sa Kamarin. Dalawa na lang kami ni Kat. Pero tatlo pala, kasama namin si Ronel, naka-online. Naka-online siya. Si Kat magpapakanta, ako din yung nandun sa harap. Tapos pag ako naman na nandito sa harap, si Kat naman yung makikinig sa akin. Dumating po kami sa ganong point. At sa totoo lang, ang sabi nga ni Ate Jess kanina, masakit daw. Nakakalungkot po talaga. Minsan parang kumbaga parang, tutuloy mo pa ba to? Tutuloy pa ba tayo? Kasi isa pa nun, nangungupahan ka. Tapos, ano po siya, hindi siya masarap sa pakaramdam, pero kailangan natin magpatuloy. Kasi hindi naman tinitignan ng Lord, hindi tinitignan ng Lord yung dami. Although, kailangan talaga natin na dumami rin para marami tayong katuwang para mag-share ng Word of God. Yun yung pinakatrabaho po natin. Amen po. Pero alam niyo po, sa pagiging Kristiyano po natin, dadating po talaga sa ganong point. Hindi masarap sa pakaramdam, hindi masaya, madidisappoint ka, madidismaya ka, at makakaisip ka talaga ng hindi maganda, ng mga negative. Makakaisip ka talaga kung mag-iisipin mo, okay pa ba na nandito ako? Magpapatuloy pa ba ako? Parang wala namang nangyayari. Makakaisip ka talaga ng mga ganong bagay. Pero tulad nga ng itinuturo sa atin, kailangan lang natin magpatuloy. Kailangan natin makarating sa finish line. Kailangan natin makapanatili na tapat hanggang wakas. Kasi bakit? Tinitignan ng Lord, tinitignan ng Lord yung yung heart natin. Tinitignan ng Lord yung pag-i-stay po natin. At alam yun ng Diyos. Nakikita ng Lord yung sitwasyon, nakikita ng Lord yung kalagayan natin, yung damdamin natin, yung iniiyak ng puso mo. Alam ng Lord yun. Nung nakaraan nga, nakakwentuhan ko si Tatay Joe.
Kasi inaalala niya po yung mga tatay na, yung mga matatanda dun sa area C. Dun sila, Ate Jazz, sila, Ate May, dun po sila nag-outreach. Sabi ni tatay, huwag kang malulungkot anak. Kung hindi man tayo ganun kadami, pero isa sa nakikita ko, sure naman na may mga kaluluwa na tayong naihatid sa langit. Kasi doon po sa area C, na totoo lang, yung mga member po doon ay nasa langit na. Yung sumalangit na. Ewan ko po ba, madalas po ganun. kahit sa ang area po dito. So, mas maigi pa, sabi nga ni tatay, mas maigi pa yon kaysa nandyan nga, nakaupo, ma-attend, pero hindi tayo sure kung okay talaga siya sa Panginoon. At least yun, sure na tayo na nasa langit. So, alam niyo po, minsan nakakadismaya po yung ganun pero the same time, oo nga, nakakagaan ng loob. Kasi bakit? Ayun yung trabaho natin sa Lord at alam natin na hindi basta nabuksan lang ang gawain dito, kundi kalooban ng Diyos. Kasi yun yung mission natin, yun yung trabaho natin, at nakikita natin no, na nangyayari. So, ano po makakaramdam po talaga tayo ng pagkadismaya along the way sa pagpapatuloy natin sa Panginoon. Pero go lang. Malulungkot ka pero magpatuloy pa rin. Minsan mag-isa ka na lang o dalawa na lang kayo pero magpatuloy pa rin tayo. Pero ayun nga po, nakaka-bless, nakakatuwa nga po yung mga kasama ko po dito sa Kamalit. Lalo na po si Nanay Gemma. Sobrang na-appreciate ko po. No, kahit, alam niyo po, kahit wala akong kasamang worker dito sa Kamarin, mas maigi pa nga po kaysa nung may kasama akong worker. Kasi nung may kasama po akong worker, kami dalawa lang. Ikot-ikot. Pero nung nawala po yung kasama kong worker, lahat sila nag-worker na. No, lahat sila kumbaga parang nakakatuwa naman nung wala na akong kasamang worker, sumipag silang lahat. So nakaka-bless po lalo na po si Nanay Gemma. Ayun nga, hindi naman natin, kumbaga si Nanay, sabi nga ng anak niya, hindi na pabata. Pabatang-pabata lang. Pero alam niyo po, sobrang nakaka-bless kasi kahit saan po ako magpunta kaming Fairview, pupunta kami ng Area A, Area C, Area D, wala po siyang reklamo. Siya pa po yung mauunang magsasabi sa akin, saan po tayo ngayon? Ayun, so alam niyo po ano siya, yung go lang ng go. No, kahit minsan, sabi ko na, ako na po yung pumipigil, Nay, wait lang po. Nung galing po ng camping, ano po bang camping yun? Ayun, July camp. Papauwi pa lang po kami ng camping. Tanong na po kaagad si Nanay, saan po tayo bukas? Sabi ko, Nay, wait lang po. Pwede po bang magpahinga po muna tayo? So, sobra pong nakaka-bless no, na ayun hindi rin edad yung basehan. As long as meron tayong kakayanan no, na magamit ng Diyos sa gawain niya, maging available lang tayo. Kahit saan man tayong, kumbaga, kahit saan ka man, mapa-estudyante ka man, mapatrabahador ka man, o kung nasaan man tayo, maging available lang tayo. Darating yung time no, sa pagpapatuloy natin, makakaramdam ka ng pagod, pero magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Dahil alam naman ng Lord, no, yung mga bagay na dinadaanan natin at nakita ko po ang katapatan ng Diyos. No, dumating po ako sa ganong point na talagang makakaramdam ka ng pagod, disappointment, madi-discourage ka sa mga nakikita mo. Gano'n naman talaga kapag nakikita mo yung gawain, pumukonti na, nakita mo yung pangangailangan. Minsan makakaramdam ka talaga ng yung panghihina, pero alam niyo po, as long as tayo ay nagpapatuloy lang sa Panginoon. At sabi nga ni Pastor Boy kanina, ang Lord ang magpo-provide. Siya yung magbibigay ng, kung kami noon dati sikat at magpapalitan kami, ngayon, pwede na lang kami umupo kasi bakit? Meron nang pwedeng tumayo So, yes, makakaramdam ka ng disappointment, pero stay ka lang. Yun nga, nakita ko na, ang Diyos ang maglalagay.
No, ang Lord ang magpo-provide. Kahit sa mga pangangailangan po, ganun din. Ano po, yung mga pangangailangan sa gawain, ang Diyos ay faithful God. Always po siyang nagpo-provide. Sa totoo lang, itong anniversary po na to, sabi nga namin yung iba camping na yung iniisip. fundraising para sa camping kami ang iniisip namin itong anniversary. Pagkatapos, edi camping na. Basta alam namin, ang Lord ang magpo-provide. Sa totoo lang, itong anniversary na to, wala talaga kaming fund. Tapos, hirap din kami makapag-fundraising kasi po, ang busy na po nila sa schedules nila. No, hindi. Kasi ang fundraising namin dito, maaga. Kasi mga estudyante ko yung mga kasama ko dito. So, bihira na lang po kami makapag-fundraising. No? Iniisip ko, sabi ko, paano kaya ito mag-program? Kaya po, tinatanong ko kung makakapunta mo ba kayo? Ilan po kayong makakapunta? Kasi kailangan kumbaga, paghandaan. Ano po? Pero alam niyo po, nakaka-bless kasi ilang beses lang kami nag-fundraising, 2 lang yata. Tama ba? Tapos napunta pa po yun sa pangrenta. Sabi ko na, wala na tayo. Sinasabi ko po sa kanila kasi syempre katuwang ko po sila. Sabi ko, wala na, anong gagawin natin? Pero alam niyo po, ang Lord po talaga ay provider. And po, ang Diyos ay nag-provide ng katugunan sa pangangailangan po natin. No, kahit nung last na anniversary, doon po kami nag-rent po kami sa homeowners po yun. Sobrang init. No, maghahakot kami, ang dami namin hinahakot kasi wala pong gamit doon. Hakot kami ng electric fan, mga upuan. No, pero ngayon, sabi ko nga, hindi na tayo mahihirapan kasi sa venue, kasama na yung mga table, upuan, pulpit na lang ang dadalhin. At yun po, hindi siya ganun kainit. Maganda po yung lugar. So, ang Lord po ang nag-provide. Then po, ang Lord po ang provider. So, ayun po, ang Diyos po na pinaglilingkuran po natin ay faithful God. Kahit ano pang maramdaman nating disappointment, kahit ano pang maramdaman nating pagod, ano pang maramdaman nating lungkot, minsan ikaw, sabi nga ni Pastor Boy, darating yung time na wala ka talaga ng gana. Lalo na kapag nakikita mo yung sitwasyon, naririnig mo yung mga nangyayari, minsan parang mawawalan ka talaga ng gana, pero napakahalaga na kahit na ganun na po ang nangyayari o ganun na po yung nararamdaman natin, pilitin po natin makapagpatuloy, manatili. Kasi kapag naitawid mo yan, masarap po sa pakiramdam. Kapag naitawid mo yung ganung sitwasyon, kapag naitawid mo yung ganung pakiramdam. So, ang kailangan lang po doon ay talagang tibay, lakas at anong kanta ba yun? Tibay at lakas ng loob. Alam niyo po ba yung kanta na yun? so, lakas ng loob, tibay, tiyaga, at yung higit sa lahat yung pagmamahal sa Panginoon. Una sa lahat, dapat mahal po natin yung pinaglilingkuran natin. Kasi po, di ba, mahirap iwan kapag mahal mo. Pero kapag hindi mo mahal, ay madali lang para sa'yo na iwan yan. Kaya napakahalaga po na mahal po natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin at the same time yung gawain, yung mga kaluluwa. Sige po tayo, minsan pa tayo po tumayo. Sige po, worship po tayo sa Panginoon. Balik po natin sa Panginoon ng papuri. Ang buhay na lakas ay lulubos sa iyong harapan. Ang bawat
nawa'y tanggapin. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagbintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas, tinatanghal kita. Minsan pa nawa'y tanggapin. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagbintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas, tinatanghal kita. Nawa'y paghinga at pagbintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ang pagsamba. Buong lakas, itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagbintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas, itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagbintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas, itatanghal kita. Ang bawat paghinga, at pagbintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas, itatanghal kita. Kayo po mag-pray na paghinga at pagbintig. Pagkatapos po, pray na po kami. Sa'yo ng pagsamba. Buong lakas, Itatanghal kita. Baik ko'y manalangin. Lord God, Ama namin Diyos, sa pangalan ni Jesus, narito po kami sa iyong harapan, Panginoon. Lord, salamat po sa mga oras na ito, Panginoon, na aming kang nakasama, Panginoon, na papurihan, na pangarangalan, O Diyos.
Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na napakinggan namin, O Diyos, sa bawat isa sa aming mga kapatiran, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na maitanim sa matapang puso ng aming katawan ito, Panginoon. Lord, ina-appreciate ka namin, Panginoon. Salamat sa lahat ng sa lahat ng mensahe mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, sa napakabuti mo sa amin, Panginoon. Kailanman ay hindi ka nagkulang, Panginoon. Itatanghal ka namin, O Lord God. Salamat, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo ay makaupo na.